kaligtasan, hindi ka na masisiyahan makinig kung saan-saan. Meron kang discerning power na malaman kung ano ang tama at mali. Kapag may naririnig kang teaching about other gospel, malalaman mo na hindi ito yung itinuturo ng Biblia. Halimbawa, may nagbigay sa inyong tao ng ice cream. Ano po yung lasa ng ice cream? Unang-una, matamis siya. Tama? Masarap, malamig. Tama po? Kung sakaling may magbigay sa inyo ng ice cream, pero maalat siya, ipapasok niyo pa ba tuluyan sa lalamunan ninyo? Hindi na. Gaya nito. Inaling tulad na yung tamang katuruan na itinuro sa atin ng Biblia, alam natin kung ano ang tama. Bakit? Maraming peke sa paligid natin. Dahil sa pananalita ng tao, maging yung peke, pwede nilang patunayang totoo. Pero dahil sa alam na natin ang totoo, hindi na tayo tatanggap ng peke. Halimbawa, alam niyo yung totoong pera. Tama? Tama po? Kung may magbibigay sa inyo, magbabayad ng peking pera, tatanggapin niyo ba ito? Hindi. Ganon din tayo. Yung salita na napakinggan natin na katotohanan ayon sa Biblia, gaya ng ngalang-ala na lumalasa ng pagkain. Alam natin kung ito'y biblical or other gospel. Naunawaan po? Kaya mahalaga po na malaman natin yung ibang kaligtasan. Sa kaligtasan, sa pamagitan ng salita ng Biblia, maunawaan mo yung dakilang kaligtasan ng Ebanghelyo. Kaya hindi na tayo tatanggap ng ibang katuruan ng iba. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa ibang simbahan. Hindi na natin kailangan iligaw pa yung sarili natin sa lugar na hindi naaayon sa mga Kristiyano. Hindi na natin kailangan makinig pa ng mga pinapakinggan natin sa radyo ng mga dating katuruan. Dahil bakit? Nalaman na natin ang totoo. Kaya nga yung mga tunay na naligtas, nananatili sa mga bagay na natututunan nila. Yung bagay na totoo. Tingnan natin doon sa iyong mga Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sa mga may Biblia, babasahin natin ito ng sabay. Lakasan lang po natin. Kayo po yung babasa. Okay? Basahin natin. 2 Timothy chapter 3 verse 14. 3, 2, 1. Lagi manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinagpilihan. Lamang lalaman mo kung ano yung araw. Yes. Manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Okay? Pag sinabing manatili, kung saan mo nalaman ang katotohanan, saan ka naligtas, manatili ka sa iglesia ngayon. Jeremias chapter 17 verse 5. Ganito yung naging kakadalasan, mga nagiging problema kung bakit hindi sila makapanatili. Basahin natin, Jeremias chapter 17 verse 5, 3, 2, 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman, at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Kung babalik ka pa sa dating mong maling daan, dahil tumitingin ka sa tao, at hindi ka makapanalili sa katotohanan, maliligaw ka po. Meron ng ibang case na lumapit sa akin at tinanong ko sila kung bakit hindi sila makapagpatuloy. Alam niyo po kung ano nagiging dahilan? Sinasabi nila, matagal na kasi kami nagkasama ng pare na yon. Kaya yung attachment namin sa dalawa, napakalalim na. Matagal na kami nagsama sa hirap at ginhawa. Matagal na kami nagkasama noon pa lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po, ang nagiging problema, hindi po yung salita ng Diyos ang nagpapatatag sa samahan ninyo. Ano po yun? Kundi relasyon. Okay? Kaya, yung mga taong nakasalalay sa relasyon, dahil hindi maiwan yung kanilang church leader, hindi nila maiwan yung kanilang pastor, dahil matagal na pagsasama na nagkaroon sila, ito po ay pagtitiwala sa tao. Ginagawang kalakasan ng laman. Alam niyo po, pagdating ng paghuhukom, haharap kayo sa Diyos, individual. Kung sino yung mga nakasama yung spiritual leader, hindi yan tatayong kasama ninyo. Haharap tayo bawat isa sa hukuman ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo tumitingin sa tao.
Hindi tayo nagtitiwala sa tao. Dapat magtiwala lang tayo sa Diyos. Kailangan nating putulin yung human affection. Yung human affection, ito yung patuloy na nagdudugtong sa atin, kaya hindi tayo makahiwalay sa kanila. Inaling tulad ko doon sa Ezekiel, chapter 16, verse 4. Sinasabi dito, tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ito ay panganak, hindi pinutulang yung puso o pinaliguan ka man sa tubig upang linisin ka. Inaling tulad sa isang sanggol na bagong panganak. Ang bagong panganak ng sanggol, yung puso niya, nakadugtong pa sa tinatawag na inunan. Tama po? Bakit kailangan putulin ang inunan sa puso ng sanggol? Bakit? Para maging ligtas siya. Dahil maaaring yung extended ng kanyang internal, pwedeng makontaminate ng bakterya at pumasok sa kanyang katawan. Kaya pinuputol po yun. Gaya po nito. Sinasabi dito, kung ligtas ka na, humiwalay ka na sa mga taong gumagawa ng mali. Humiwalay ka na sa mga taong nakatayo sa kanilang sariling pangunawa na. Kailangan natin tiisin na humiwalay sa kanila. Ay yung sanggol, kung nagsasalita lang siya at may isip na, putulin mo yung puso niyan, tiyak iiyak yan. Tama po? Magre-reklamo siya at magsasalita siya, masakit. Ganon din sa atin. Yung human affection, masakit ito kapag humiwalay tayo sa mga taong matagal na nating nakasama. Pero kung ito yung nararapat, para makapanatili tayong malinis sa harapan ng Diyos, kailangan natin gawin. Kailangan natin humiwalay, separate sa kanila. At magpatuloy sa mga bagay na ating natututunan. Naunawaan po? Mahalaga po ito. Kaya, karamihan sa mga nakakausap ko, kung bakit hindi sila makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristyano pagkatapos ng kaligtasan, dahil sa human affection. Human affection. Sinasabi ng Biblia, dapat putulin para makapamuhay tayong nararapat sa harapan ng Diyos. Kaya nga, 2 Corinthians chapter 3, verse 14, yung binasa natin kanina, manatili ka sa mga natututunan mong matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Natuto tayo sa pamagitan ng Biblia. Alam natin ang Biblia, salita ng Diyos. Dito dapat tayo nananatili. Hindi ka sa katuruan ng iba. Naunawaan po, mahalaga po ito. Ngayon, pag-usapan natin, marami sa mga kapaligiran natin, ang ginagawa ng paraan ng kaligtasan sa pamagitan ng kanilang sariling karunungan. Meron pong tinatawag na prayer of acceptance. Ano po yung prayer of acceptance? Sa Tagalog, panalangin pagtanggap. Yung misconception of being born again, yung maling pagkaunawa po tungkol sa kapanganakan ng muli, nagkalat sa paligid natin. Paano sila at paano nila sinasagawa yung kaligtasan sa pamagitan ng panalangin, pagtanggap. Kaya makikita nyo dito sa larawan, parang ganito po, altar call. Yung isang preacher, magsasalita siya sa harap ng maraming tao habang tumutunog yung mga background instrumental music. Nakakabagabag sa damdamin. Okay? Lahat ng tao mayroong problema. Tama po? Meron ba taong walang problema? Kaya kapag nagsalita yung pare o pastor sa harapan ng mga tao, magsasalita ito ng mga encouragement word. Yung reality nangyayari sa buhay natin. May problema ka? Halika, lumapit ka rito. May karamdaman ka? Lumapit ka rito. Sino yung mga napipigati, lubang nasasaktan, nabibigatan sa buhay, lumapit kayo rito habang tumutunog yung instrumental music. Okay? Paglapit mo dyan sa harapan, ipapanalangin ka ng pastor. Sasabihin sa iyo, sundan mo ako sa panalangin. At makadalas ang binabanggit nila ay ganito. Panginoong Jesus, mula ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Pagalingin mo ako sa aking karamdaman, biyayaan mo ako ng mga kinakailangan kong sa araw-araw, palaguin mo, patapusin mo ang aking mga anak sa pag-aaral, prosperity gospel. Kaya yung biyayang nais na ibigay din sa kanila at matanggap sa pamagitan din ng prosperity. Meron bang maliligtas sa pamagitan ng panalangin? Natanggapin mo si Jesus, buksan mo yung puso mo at papasukin mo siya. Unang-una, hindi siya papasok sa puso mo. Dahil yung puso ng tao marumi.
At yung pagbukas mo ng puso mo, ito po ay kalooban ng tao, sariling gawa ng tao. Hindi po ito biblical. Kailanman, hindi malilinis ang taong makasalanan sa pamamagitan ng panalangin pagtanggap. Anong panalangin pagtanggap? Sila yung tinatawag na ABC, church. Accept, tanggapin mo yung salita, believe, maniwala ka, at mangumpisal ka. Magsisi ka. Ito yung kanilang tinuturo. Ang tanong, paano mo siya tinanggap? Ano yung sinasampalatayanan mo sa Kanya? Paano kung hindi ka nakapagsisi at namatay ka? Kaya sa kanila, walang tunay na kapayapaan. Yung salvation nila, laging nagsishake. Bakit? Dahil yung pagtanggap, paniniwala, at pangungumpisal, hindi po itinuturo ng Biblia para maligtas ang isang tao. Ano po ba yung accept and believe? Yung AB na tinatawag, madalas nilang ginagamit yung verse na ito. John chapter 1 verse 12. Sinasabi nila, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Manalangin ka, tanggapin mo lang daw, binigyan ka na ng karapatan, anak ka na ng Diyos. Ganun lang ba yung kadali? Ganun lang po ba yung paraan para malinis ang tao sa kanyang mga kasalanan? Ito ba yung paraan na tinuturo ng Biblia para maligtas ang isang tao? Mali po. Sa katunayan, yung verse na ito, meron po siyang karugtong. Verse 13. Yung verse 13, hindi nila itinuturo sa mga tao. Ano yung laman ng 13? Basahin muna natin yung tatlong bagay dito. Sinabi dito, tumanggap, sumampalataya, pinagkalooban. Ngayon, yung verse 13, ang tinutukoy dito, yung pamilyang Hudyo o sa dugo. Okay? Ito yung verse 13. Na ipinanganak hindi sa dugo. Kalooban ng laman, kalooban ng tao. Isa-isahin natin yan. Yung kalooban ng dugo, tao, at ng laman, pare-parehas po yan, human righteousness. Dapat, kalooban ng Diyos. Ito dapat yung masunod. Okay? Ngayon, isa-isahin natin yan. Sinabi dito, hindi sa dugo. Bakit po hindi sa dugo? Hindi po namamana yung kaligtasan. Hindi porket ligtas ka na, at inaakala ng anak mo na hindi siya nakapakinig ng Bible seminar, ligtas na rin siya. Hindi po namamana yung kaligtasan. Okay? Yung pagiging pamilya o kadugo, hindi po. O kalooban ng laman. Ano po yung kalooban ng laman? Gagawa ang tao ng sigasig, pagsisikap, sarili niyang pangangatwiran, o nagdesisyon siya, nabuksan ang puso niya, o nanunumpa siya pangungumpisan. Lahat po ito kalooban ng laman. Hindi po ito biblical. O sa kalooban ng tao. Ano po yung kalooban ng tao? Special na karanasan, minsan speaking of tongue, pangitain, panaginip, gumagaling sila sa kanilang karamdaman, himala, miracle, o pagsiseminar, hindi po. Ito po yung kalooban din ng tao. Hindi po ito yung tinuturo ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, kundi ng kalooban ng Diyos. Ano yung kundi ng Diyos? Yung salita ng Diyos, ng Biblia. Naunawaan po? Ito po yung tama. Ngayon, sa John chapter 6 verse 65, sinabi niya, dahil dito sinabi ko sa inyo, walang tao makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya na Ama. Isipin natin, ano yung kalooban ng Ama para maligtas ang isang makasalanan? Ano yung kalooban niya? Kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung tanging kalooban ng Diyos para maligtas ang isang makasalanan. Okay? John chapter 6 verse 44, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya mali yung sinasabi nila, binuksan ko yung puso ko, pinapasok ko si Jesus at tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Iyon po ay desisyon mo lang. Okay? Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Dapat yung kalooban ng Diyos ang masunod, hindi yung kalooban ng tao. Sa Gawa chapter 16 verse 14,
Sinabi dito, mauunawaan natin na yung pagbubukas ng puso, hindi dapat ang tao ang gumagawa, kundi ang Diyos. Basahin natin, verse 14, 3, 2, 1. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang nangangalakal ng mga telang kulay ube. Ano daw? Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ano yung mga bagay na sinasabi ni Pablo? Kaligtasan. Kaya, sino ang nagbubukas ng puso ng tao? Ang Diyos. Hindi po ang tao. Naunawaan po? Ikatlo, sinasabi ng iba, mangumpisa lagi. Tingnan natin sa John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat na banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin niya sa lahat ng kalikuan. Yung paghingi ng tawad, dahil sa pinatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan dahil sa ating sinful nature, dapat pa rin ihingi natin ang tawad. At dapat na-recognize natin kung anong uri ng kasalanan yung nagawa natin. Kung nakagawa ka sa paglabag dahil sa pagnanasa ng laman, Panginoon, patawarin mo ako dahil kumuha ko ng pera ng iba. At patatawarin tayo. At kapag humingi tayo ng tawad, yung bagay na kasalanan na na-recognize natin, hindi na dapat natin ulitin pa gawin. Pero ang nangyayari po sa iba, araw-araw silang humihingi ng tawad sa Diyos. Bagay na hihingi nila ng tawad, pagkatapos gagawin ulit nila. Babalik ulit sila sa church, hihingi ulit ng tawad, pagkatapos gagawin ulit nila. May yung recycle ng doing sin, paulit-ulit sa buhay nila. Okay? Yung paghingi ng tawad, pag-recognize sa kasalanan, dapat talikuran na ito. Okay? Yung pagpapahayag ng kasalanan, part ito ng pagsisisi. Kaya nga nung fourth session nung gabi, humingi kayo ng tawad sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako isang makasalanan. Kaya nung na-recognize yung kayong mga kasalanan, bumalik kayo ng session 5. Bakit? Hinanap niyo yung daang tama. Tinalikuran niyo yung pagiging makasalanan. Naunawaan po? Kaya ito yung tamang confess, pagpapahayag. At kapag pinapahayag natin ito, sinasabi niya, mapapatawad sa ating kasalanan at lilinisin tayo sa ating kalikuan. Naunawaan po ba? Ngayon, talakayin natin. Gumawa ng mabuti. Sabi, maliligtas naman ako, mabuti akong tao. Hindi ko na kailangan malaman pa tungkol sa Biblia. Basta gumagawa ka lang ng mabuti. Hindi ka masama. Ito yung nagiging salitang pinanghahawakan ng isipan ng ibang tao, kaya marami ang mapapahama. Yung pagpapalaganap ng mensahe kung saan yung kaligtasan matatamo sa pamamagitan ng relihiyosong gawa. Kautusan. Pagsunod sa 10 utos na hindi daw katotohanan sa Biblia. Pananampalatayang hindi ayon sa Biblia. Alam niyo po yung mga nagtuturo nito, napakadelikado ng mga sumusunod. Tingnan niyo sa inyong mga Biblia. 2 Corinthians chapter 23, verse 15. Kung anong sinasabi niya. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and 14. Pakibasa niyo po, 2 Corinthians chapter 11, 13 and 14, 3, 2, 1. Mga madalayang magagawa ng nakapanggap ng mga Apostol ni Cristo at hindi nakapagtatakas sapagkat muli si Satanas man ay nakapanggap ayon ng mga. They were deceiver. Nagpapanggap. Nagtuturo na sa mga tao, maliligtas ka, sundin mo na yung 10 utos. Napakadelikado po lahat ng sumusunod dito. Okay? Kaya nga yung mga tao yung nagpapanggap. Tingnan din natin, Mateo chapter 23, verse 15. Mabasahin din po ninyo, Mateo chapter 23, verse 15. Sige po, basahin niyo po. 3, 2, 1. Pagkabag kayo mga iskriba at mga pariseo, mga pagbubarik sapagkat nilalabayin mo ang kahanan ng lupa upang magkaroon ng isang malikaya. At kung siya'y naikaya na, ay ginagawa ninyo siyang makalawang kayupahan ng sigero sa inyong mga sarili. Yung mga nanloloko na itinuturo na maliligtas ka sa pamagitan ng 10 utos, kumukuha daw, nililinglan lang yung tao. At kapag meron daw sumunod sa katuroang yun,
mas masahol pa doon sa peking propetang nagtuturo ng ganito. Okay? Nandadamay lang sila. Kaya tayo, alam na natin ang katotohanan. Naligtas tayo sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus at ng walang hanggang katubusan. Last na po, tingnan nyo, Galatians chapter 5, verse 4. Galatians chapter 5, verse 4. Basahin niyo din po muli kung nakita na. 3, 2, 1. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais sarili na sa pamamagitan ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. Yes. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Nahulog kayo mula sa biyaya. Yung kaligtasan, biyaya na lang to sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sila pilit nilang ginagawa yung bagay na hindi iniutos ng Biblia. Kahabag-habag daw yung mga taong ganito. Bakit? Ang dulo niyan, walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Kaya nga sinabi sa Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran. Hindi dahil sa pagsunod sa 10 utos, kaya naliligtas ang isang tao. Kundi ayon sa kanyang kahabagan. Nung session 4, humingi tayo ng habag ng Diyos. Humingi tayo ng tulong, hindi natin kaya iligtas yung sarili natin. Kaya natanggap natin yung kanyang habag, yung awa, yung merciful as God. Sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu. Dito tayo naligtas. Nung tayong naghihignapis, dahil sa ating pagiging miserableng makasalanan, naawa sa atin ng Diyos. Natanggap natin yung kanyang habag. Kaya nga ibinigay sa atin ng Holy Spirit bilang kapanganakan na muli. Na-restore yung ating relasyon sa Diyos. Hindi kailangang maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos o sa mabubuting gawa. Hindi ko po sinasabing ang mabubuting gawa ay mali. Kundi ang ine-emphasize ko, walang maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Romans chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang tao na itinuturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kung bakit ibinigay sa atin ng 10 utos, para makita natin na tayo'y mga makasalanan. Hindi natin kayang sundin ang 10 utos. Okay? Santiago chapter 2 verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Si James, sinabi niya yung mga salitang ito. Ibig sabihin, kung tunay yung faith mo, dapat may resulta. Kung tunay na naligtas ka, makita yung pagbabago. Kaya nagtataka yung ibang tao dito, sinasabi nila na yung pananampalataya pala para maligtas, kailangan gawa. Kailangan palang gawa. Yung pananampalataya, dagdagan ng gawa para maligtas. Mali po. Yung pagkaunawang ganito, ay hindi po sinasabi ng Biblia. Yung interpretation, mali. Tama po yung Biblia. Pero yung pagkaunawa, misunderstanding, nagagawa ng tao. Okay? Yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sinasabi lagi sa biyaya, tayo'y naligtas. Sa pamamagitan ng alin? Pananampalataya lang. Hindi sinabi ng sa biyaya inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Hindi po sinabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kundi pananampalataya alone. Ngayon, kung nasa tamang pananampalataya ka na, dapat makikita na yung gawa. Naunawaan ko, pagkatapos ng kaligtasan, makikita yung pagbabago sa atin. Makikita kung paano tayo binabago ng paunti-unti sa ating pananalita, sa ating mga pagsigaw-sigaw, galit, pamumuhay na dati nating nilakaran. Bakit? Yung naglilinis sa atin yung salita ng Diyos. Naligtas lang tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Kung talagang naligtas ka, makikita sa iyo yung pagbabago. Ito yung gawa. Marami nag-iisip ng maling pagkaunawa dito sa salitang ito. Okay? Kaya ina-emphasize dito ni James, yung pananampalatayang patay, yun yung pananampalataya na walang gawa. Ibig sabihin, yung pananampalataya ng tao, yung kung hindi nakikita yung pagbabago, yung pananampalataya niya, mali. Hindi tunay na pananampalataya. Naman po, bakit? Dahil ang pananampalataya, lagi ito may resultang gawa. James chapter 2 verse 22,
nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Okay? Mapapatunayan natin tayo yung mga anak ng Diyos kung namumuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Ano yung anak ng Diyos? May pag-ibig, kapayapaan, kaamuan, paggalang, mabuting loob, kaamuan, pagtitiis. Marami. Bunga ang pagiging isang anak ng Diyos. Makikita ito sa bunga ng Espiritu. Dapat namumuhay tayong ganito. May kabanalan. Yun yung gawa. Unawaan po? Yung pananampalataya, at kung dadagdagan mo ng gawa, sinasabi nila, ito daw yung kaligtasan. Mali po. Pananampalataya lang sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Yung mga gawa, ano ba yung mga gawa? Ayan po yung music ministry, leader sa church, madalas na pag-a-attend. Okay? Hindi po yan magbubunga ng kaligtasan. Mali po. Kundi, pananampalataya sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng alin? Ng kanyang dugo at walang hanggang katubusan. Ito po yung tunay na kaligtasan. At kapag ligtas ka na, dahil sa iyong pananampalataya, magbubunga ito ng alin? Anong resulta niya? Ito na yung time para gumawa ka ng mabuti. Ito na yung gawa. Nauuna lagi yung pananampalataya. Naunawaan ko ba? Kaya simula niyan, magiging masigasig na ako sa church, magkukontinue na ako sa church. Bakit? Para sa gantimpala. Lahat ng gagawin natin pagsasakripisyo para sa gawain ng Diyos, binibilang ng Diyos. Pangako niya yan. Doon sa Revelation chapter 22, verse 12. Sinabi dito, ako'y malapit ng dumating at dala ko ang gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa ating mga ginawa. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, napakasarap gumawa para sa Diyos. Binibilang niya lahat yan. Okay? Hindi man sinabi sa Biblia kung anong uri ng gantimpala yung matatanggap natin, pero maliwanag sinasabi mayroong gantimpala. Sa kaligtasan, hindi po kailangan ng gawa ng tao. Sa gawa ng tao, ano yun? Itong mga bagay na ito. Pagtulong sa kapwa, pananalangin, pagsisimba, okay? Offering, tigil sa bisyo. Kaya nga laging sinasabi ng Biblia sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo dahil sa mga natin ginawa sa kanila. Wala tayong ginawa. Hindi dahil dyan kaya iniligtas tayo. Pero para saan yung mga bagay na ito? Bakit kailangan natin ng gawa? Bakit? Kung meron kang talagang pusong naligtas, magbubunga yan bilang pasasalamat kasi niligtas ka ng Diyos. Dito makikita yung starting point, gagawin natin yung mga bagay na ganyan. Okay? Naunawaan po ba? Ngayon tatanungin ko kayo, paano ka naligtas? Meron tatlong sagot dito, pananampalataya, gawa, o pananampalataya, tapos dagdagan pa ng gawa. Paano ka naligtas? Sino sa number 3? Number 2? Sino sa 1? Okay? Tingnan natin. Dito, sa number 3, sinasabi nila, yung pananampalataya, tapos dagdagan ko pa ng mabuting gawa. At mananampalataya ako sa dugo ng Panginoon at walang hanggang katubusan. Dadagdagan ko siya ng pagsisikap ko. Okay? Yan ba yung tunay na kaligtasan? Hindi. O maaaring sabihin ng iba, gawa lang. Hindi na kailangan magsimba, hindi na kailangan mag-aral ng Biblia, maging mabuti ka lang sa kapwa, tumulong ka na lang sa simbahan, magbigay ka ng pera. Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, maliligtas ka. Hindi po tinuturo yan ang Biblia. Tanging pananampalataya lang doon sa dugo ng Panginoong Jesus. And eternal redemption. Ito yung tunay na kaligtasan. Pananampalataya lang. Hindi na natin kailangang dagdagan pa yung ginawa ng Panginoong Jesus. Parang sinasabi natin, kulang yung kamatayan mo dyan sa krus. Dadagdagan ko yan ng mga ibang bagay. Mali po. Okay? Pananampalataya lang. Kaya nga yung tunay na naligtas, mayroong ganitong puso sa kanyang sarili. Ano ang may susukli ko sa Panginoon sa lahat ng kamutihan sa akin? Kung kayo talagang naligtas na, kung naunawaan niyo yung pag-ibig ng Diyos, meron kayong ganitong uri ng pagpapasalamat. Yung kaligtasan po nagsisimula pa lang sa ating buhay Kristiyano. Kailangan makapamuhay tayo ng maayos sa ating buhay Kristiyano
nalaman ninyo yung kaligtasan ayon sa Biblia, makakapamuhay din tayo bilang matuwid sa harapan ng Diyos, bilang anak ng Diyos sa pamamagitan din ng pag-aaral ng Biblia. Okay? Kaya napakahalaga ng pananatili dito sa church. Efesians chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo inaligtas, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, para sabihin nila, oh, nagmalaki. Sabihin nila, ginawa ko kasi ito, kaya naunawa ko yung kaligtasan. Mali. Okay? Sa biyaya lang. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Bakit? Bakit hindi sa mga gawa? May isang halimbawa sa Biblia na napakasigasig niya. Okay? Pero yung gawa niya lahat ng kasigasigan, hindi siya ligtas. Sino yon? Si Cornelio. Tingnan natin, yung mga tao na gumagawa ng mabuti, subalit hindi ligtas. Dito, sa Gawa chapter 10, verse 1 and 2, basahin natin, 3 to 1. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon na tinatawag na Pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kasama ang kanyang buong sambayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Tingnan niyo yung kaugalian ng taong niya. Una, yung naka-highlights, masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Yan yung karakter ni Cornelio. Okay? Tingnan natin sa verse 3. Babasahin ko. Minsan, nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumindig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Okay? Nakita ng Diyos bilang alaala yung ginagawa niyang bagay. Ano yun? Masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, naglilimos ng marami, laging nananalangin sa Diyos. Kaya nung nakita ng Diyos, sinabi niya, pumunta ka magsugo ka ng tao sa Joppa. Bakit? Ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Bakit kailangan pumunta si Cornelio doon kay Simon na tinatawag na Pedro? Nung matagpuan niya yung taong yon, ganito ang sinabi niya. Isinalaysay niya kung paano niya nakita yung anghel sa kanyang harapan. Verse 13 and 14, kanyang isinalaysay sa amin kung paano nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay. At nagsabi, magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Para maligtas daw siya, kailangan niyang ma-meet si Pedro. Si Cornelio, isang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, pero hindi siya ligtas. Kaya lahat ng kanyang ginagawa, hindi ito daan para maligtas ang isang makasalanan. Kailangan niya pang makita si Pedro. Bakit? Itinuro sa kanya ni Pedro kung papaano siya maliligtas. Okay? Naunawaan po ba? Meron ding pananaw yung mga tao para maligtas na daw sila. Kailangan ko lang manalangin araw-araw. Kaya alam ko ligtas ako. Tingnan natin. Yung panalangin ba yung paraan para maligtas ang isang tao? Ano yung sinasabi ng Biblia? Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kahit ano daw panalangin ng isang makasalanan, hindi daw siya pakikinggan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Kundi, yung mga gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Maunawaan natin dito, sino po yung tinutukoy dito? Siya yung mga taong kilala din nila si Jesus. Pero ibang Jesus. Iba sa ipinapahayag ng Biblia. Kailanman, yung panalangin, hindi pakikinggan ng Diyos sa isang taong makasalanan. Isang panalangin lang ang tinitingnan, pinapakinggan ng Diyos sa isang taong makasalanan. Ano po yun? Panalangin ng pagsisisi. Katulad ng panalangin, kung naalala nyo, yung tax collector, yung maniningil ng buwis. Hindi siya makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi,
Ama, iligtas mo ako na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog ang tao yung sa halip na yung isa. Sino yung isa? Yung Pariseo. Okay? Kaya sa araw ng paghukom, ito ang maririnig ng Diyos. Lahat na tumatawag sa panalangin, Panginoon, Panginoon, hindi lahat makakapasok sa kanyang kaharian. Sa araw na yun, marami magsasabi, Panginoon, di ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. At sa iyong pangalan, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sino po mga tao ito? Hindi po yan ordinary na mga tao. Malamang mga leader pa ng church yan. Sino ba yung tao na nagpapalayas ng demonyo? Okay? Sino ba yung taong nagpupropesiya ng pangalan ni Jesus? At gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sila rin yung mga religious leader. Maaring pastor yan, maaring pari yan, obispo, monghe, Muslim. Okay? Ito yung mga taong nagdududa sa Ebanghelyo ng Diyos na walang hanggang katubusan. Ayaw nila paniwalaan ang dugo ng Panginoong Jesus. Sinasabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, pero hindi sila naniniwala. Okay? Kaya ano yung sasabihin ng Diyos sa kanila pagdating ng paghuhukom? Sa verse 23, nakakatakot po salita yan. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung magkagayon, ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit? Ito yung mga taong inaaring ganap silang matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Okay? Kaya gamit yung pangalan ng Panginoon, nagpropesiya, nagturo ng Biblia, nagpapagaling ng mga sinasapian ng demonyo, gumagawa ng gawang makapangyarihan, nagpapagaling ng mga may sakit, miracle, nagpapalakad ng mga may pilay. Okay? Gumagaling sa sakit, lahat ng paraan niyan, hindi paraan para maligtas. Hindi pa rin sila ligtas. Meron din pananaw yung tao, sinabi nila, manampalataya lang. Sa Diyos, ligtas ka na. Alam niyo po, mahalaga kung ano yung pananampalataya. Naalala ninyo yung 3 F? Pananampalataya yung nasa gitna. Ano yung una? Katotohanan. Fact. Faith and feelings. Kung yung pananampalataya mo ay mali, walang kabuluhan yung pamumuhay mo o pananalig mo. Kung hindi mo pa naunawaan yung kapatawaran ng kasalanan, maling pananampalataya yung pananampalataya lang na may Diyos. Yung tamang pananampalataya ayon sa katotohanan sa Biblia mula sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ito yung tunay na pananampalataya. Bakit? Maging ang demonyo nananampalataya din. Santiago chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Alam niyo po ba yung may pananampalatayang nanginginig pa? Hindi yung sapat yung pananampalataya lang. Dapat nakabase sa katotohanan yung pananampalataya. Kaya sa likod ng pananampalataya, ano yung sinasampalatayanan natin? Ito yung pinakamahalaga. Bakit? Maging si Satanas nananampalataya din at nanginginig pa. Dumating na ba kayo sa panginginig dahil sa inyong faith? Dahil sa inyong pananampalataya? Hindi pa. Pero si Satanas, malalim din yung pananampalataya niya. Okay? Kaya hindi tama yung sasabihin ng tao, nananampalataya ako na may Diyos. Then that's enough. Pero hindi niya naunawaan kung paano siya napatawad sa kanyang kasalanan. Ito po yung maling pananampalataya. Gaya ng pananampalataya ng demonyo. Meron pang pananaw yung tao, basta pakiramdam ko. Kapag nagsasalita yung pastor namin dati, kinikilabutan ako, tumatayo yung balahibo ko. Pakiramdam ko, ligtas ako, magaan sa pakiramdam. Lalo na pag nagpe-praise and worship kami. Kaya ibabalik ko yung 3 F. Sinabi dito, yung fact, faith, and feelings. Dapat yung ating pananampalataya nagmumula sa katotohanan. At kapag nalaman natin yung katotohanan, mananampalataya tayo, maniniwala tayo. Kapag nalaman natin yung katotohanan na magpapalaya sa inyo, sabi ng Biblia, napakasarap sa pakiramdam. Mula sa katotohanan hanggang sa emotion. Ito yung tama, hindi po yung pabaliktad. Okay? Yung katotohanan nagmumula sa Biblia, sa dugo ng Panginoong Hesus, na nampalataya tayo. Nung naligtas kayo at naunawa ng kaligtasan, ano po yung pakiramdam ninyo? Yes, masaya. Di ba?
Mali yung nagsimula sa feelings. Tapos, simulan mo na ngayong manampalataya at magbabasa ka na ng Biblia. Mali po yan. Bakit? Yung feelings natin, pabago-bago. Nagsishake yan. Depende sa situation. Yung pananampalataya, hindi dapat nakaayon sa pakiramdam o emotion. Kasi minsan, masaya tayo. May minsan na tayo nalulungkot sa buhay. Minsan may takot tayo sa buhay. Hindi tinuturo ng Biblia yung kaligtasan sa pamamagitan ng emotion. Okay? Minsan kapag sagana ka, marami kang pera, ay, ligtas talaga ako, hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Sagana ako sa pagkain, sa pananalapi. Pero kapag dumarating na may karamdaman ka na, malubha na, nahilulungkot ka na, ligtas ba talaga ako para naman akong pinapabayaan ng Diyos? Okay? At darating sa iyo yung takot. Talaga bang ligtas ako? Bakit ganito na yung buhay ko? Parang walang Diyos. Nagbabago-bago yung pananampalataya. Kaya yung pananampalatayang ayon sa feelings, hindi po ito tinuturo ng Biblia, kundi ayon sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Unang Pedro chapter 1, verse 25, subalit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay yung magandang balita na ipinangaral sa inyo. Kailan ipinangaral yun? Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes. Okay? Kaya nga tinatawag siyang good news. Sa Biblia, sa harapan ng Biblia, nakasulat ang mabuting balita. Good news na ipinangaral sa inyo. Meron kaisipan yung iba naman, sinasabi, nabautismuhan na ako doon sa dati kong church. Kaya ligtas na ako. Ngayon, isipin natin, yung bautismo ba? Paraan para maligtas ang isang tao? Maliligtas ba isang tao sa pamagitan ng bautismo? Bigyan ko kayo ng illustration. Halimbawa, sinabi ng mayor natin dito sa Ragay. Si Mayor Ramos, sasabihin niya na lahat ng mga nakatira dito sa Ragay, pumunta sa munisipyo. Bibigyan kayo ng 5,000 ayuda. Masaya yun, tama? Gusto natin yun. Ngayon, mayroong requirements. Ano po? Ang requirements, kailangan mong magdala ng 2 bagay. Ano po yun? Kailangan ng voter's ID at sedula. Katunayan na taga dito ka sa Ragay. Naunawaan po, dahil ang beneficiary, Ragay community lang. Hindi Ligmanan, hindi Sipokon. Para mapatunayan na taga dito ka, hawak mo yung 2 bagay. Okay? Ngayon, ang nangyari, wala ka ngayong voter's ID. Pero sedula ka lang meron. Sa palagay mo, matatanggap mo ba yung ayuda? Matatanggap mo? Hindi. Kasi yung sedula, hindi sa strong evidence na taga dito ka. Yung sedula, pwede mo makuha sa ibang munisipyo. Tama po? Pero halimbawa natin, walang sedula. Ang meron kang voter's ID. Makakatanggap ka ba ng ayuda? Makakatanggap po? Yes! Bakit? Ito yung lehitimo magpapatunay na taga dito ka. Gaya nito. Yung bautismo, kahit na hindi ka na bautismuhan, pero meron kang pananampalataya, ligtas ka. Naunawaan po? Isa pa. John chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng ipinanganak ng tubig at ng espiritu? Ano pong kahulugan ito? Mali pagkaunawa yung kapanganakan sa tubig na literal, na ilulubo, mabautismuhan. Tinatanong ng iba, paano na yung tubig ay yung salita ng Diyos? Hindi po ito literal na tubig. Tumutukoy po ito sa Biblia, salita ng Diyos. Kaya sabi ng iba, sige nga patunayan mo, yung salitang ipinanganak ng tubig, salita ng Diyos yun, hindi tubig na literal. John chapter 3, verse 5, sinabi dito, Ephesians chapter 5, verse 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng tubig sa salita. Kaya yung salitang tubig na mababasa natin sa John chapter 3 verse 5, hindi po ito literal.
Spiritual meaning ito ay ang salita ng Diyos. Kaya sinabi dito, sa pamamagitan ng tubig sa salita. Okay? John chapter 17 verse 7, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ito lang yung pinakatotoo. Yung salita ng tao, presidente, sino man yan, hindi totoo. Salita ng Diyos ang totoo. Yung bautismo, ibinigay ko ito nakautusan sa atin pagkatapos ng kaligtasan. Okay? Sa Mateo chapter 28, 18 and 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ay ibinigay na sa akin. 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu. Sa verse 20, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At kailangan makita natin yung pagkakasunod-sunod. Yung utos ni Jesus, lahat ng otoridad ibinigay na sa Kanya. Siya yung namamahala. Kaya yung utos niya, yung dapat masunod. Ano yung utos niya? Gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa. Anong ibig sabihin nito? Ito yung dapat mauna bago yung bautismo. Ano ibig sabihin ng gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa? Iligtas sila. Gawin silang kapatiran. Mag-born again sila. At katapos ng pananampalataya nila, kailangan bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito na po yung bautismo sa tubig. Okay? Sino po yung mga nabautismo na rito? Taas ang kamay. Okay? Marami na. Ilan lang ang kaunti. Okay? Sa pagbabautismo sa inyo, ano yung binabanggit? Binabautismo namin siya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Then ilulubog sa tubig, iaahon. Nasunod yung utos ng Diyos. Okay? At yung verse 20, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na ito sa inyo. Pagkatapos naman ng palataya, kaligtasan, bautismo sa tubig, unang pagsunod. Ikatlo, turuan sila. Ito yung tinatawag na Christian living. Paano tuturuan sila? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tuwing araw ng linggo, gaya na ngayong araw, nag-aaral tayo dito. Okay? Kaya yung malaman kung paano makalakad bilang mga naligtas sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Kaya yung bautismo ay pagkatapos ng maligtas. Gawin ninyo, iligtas niyo yung mga tao. Pangalawa, bautismo sa tubig. At yung pag-aaral ng Biblia, Christian living, ginagawa ko dito sa loob ng church. Naunawaan po ba? Okay? Yung baptism, sinasabi nila, sila yung mga nagpapahayag na mga naipanganak ng muli. Kailan ginagawa yun? Pagkatapos ng kaligtasan. Papaano? Ilulubog siya sa tubig at pagkatapos iaahon siyang muli. At doon binibigkas yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay? Kaya yung verse na patungkol sa bautism is yung Galatians chapter 2, verse 20. Alam niyo po, Galatians chapter 2, verse 20, ako'y ipinako kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na inabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya na sa Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa akin. Okay? Dahil sa akin. So, sinasabi ng iba, kung hindi ako nabautismuhan, maliligtas ba ako? Kung hindi ako nabautismuhan, hindi ba ako ligtas? Ito yung tanong ng iba. Ang sagot, no. Yung baptism, hindi siya kondisyon para maligtas ang isang tao. Kagaya ng illustration na sinabi ko sa kanina about sa ayuda. Kahit hindi ka nabautismuhan, kahit wala kang dalang sedula, kung meron kang voter's ID, matatanggap mo yung ayuda. Gaya nito. Kahit hindi ka nabautismuhan, pero ligtas ka na at nanampalataya ka, ligtas ka. Hindi na mawawala yun. Yung bautismo, hindi po ito konektado sa kaligtasan natin. Yung bautismo, bagay na dapat sundin ng isang naligtas. Unang pagsunod, pagkatapos ng kaligtasan. Kaya kahit hindi tayo na-evangelize, na-baptize, yung kaligtasan natin hindi mawawala. Kung may pananampalataya tayo sa Panginoong Hesus na matay siya at dumanak ang kanyang dugo para tubusin tayo ng walang hanggan. Okay? Ito yung tamang pananampalataya. Kung titingnan natin dun sa Roma, titingnan ko, Roma, chapter
6 verse 3 and 5. Tingnan natin. Dali, babasahin natin ito. Roma chapter 6 verse 3 and 5. Kung nandiyan na po, basahin natin ng sabay-sabay. Roma chapter 6 verse 3 and 5. 3, 2, 1. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So sinabi dito sa verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya yung simbolo ng pagbabautismo, namatay ka na rin doon sa krus, sa iyong kasalanan. At yung pagbangon mong muli, bagong nilalang. Okay? Colossians chapter 2, verse 12, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Kaya yung patutuo, na mabuhay para kay Kristo sa buong buhay natin. Yung pagbabautismo sa tubig, tinatawag itong public testimony sa iyong pananampalataya. Okay? Yung bulag na pananampalataya, ganito po ang sinasalarawan. Para maligtas, kailangan daw ng gawa ng tao. Ano yung mga yan? Prayer of acceptance, good works. Kaya yung mga gumagawa niya, hiwalay sila kay Kristo. Yung mga nagnanais na rin ganap sa pamamagitan ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. Okay? 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and 14, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Kaya mag-ingat tayo sa mga tao, sa mga church leader na itinuturo para maligtas, sundin ang 10 utos. Okay? Matthew chapter 15, verse 14, hayaan ninyo sila mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa buhay. Kaya yung mga taong naniniwala o may belief, may faith sa pamamagitan ng gawa, nahulog sila sa hukay. Parehas silang mapapahamak. Naunawaan po ba? Kaya alam na natin ang totoo ngayon. Isa pa, itinuturo ng Biblia yung mga alituntunin. Sa church, merong order. Dapat yung order masunod. Kung ano yung tamang pagkakasunod at kung sino at yung nararapat na mga siwa. Una, sinasabi ng Biblia, yung pastora hindi ayon sa Biblia. Maraming nasasaktan sa ganitong salita. Bakit? Wala na kaming karapatan? Yung mga babae parang nagkaroon ng discrimination sa loob ng church? Hindi po. Ang church, ang ulo nito, ang Panginoong Jesus. Siya yung nagsasabi ng mga dapat gawin ng mga bahagi ng katawan. Tama po? Maaari bang, halimbawa, yung katawan mong yan, kahit ayaw mong uminom ng alak, pwede bang yung kamay mo, idudod sa bibig mo para inumin mo? Hindi mo ba kayang turuan ng kamay? Hindi. Yung kamay kontrolado ng lahat ng ating isip. Kung anong dapat niyang gawin. Okay? Kaya kung ang ulo nito, si Kristo, kung ano yung sinasabi niya, dapat natin gawin sa loob ng church. Kaya tinuturo dito, walang pastora. Tingnan natin, basahin natin sa 1 Timoteo chapter 2, verse 11 hanggang 14. Babasahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Kaya ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasako. Hindi ko pinahintulot ng babae na magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae. Nang madaya ay nahulog sa pagkakasala. Remember these things. Bakit ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan? Para ano? Maging katuwang. Okay? Hindi pamahalaan si Adan. Ganito sa loob ng church yung order. Yung asawang lalaki, kung bakit siya binigyan ng asawang babae, para maging isa sila. Hindi pwedeng mamuno yung babae sa lalaki. Alalahanin natin saan hinugot si Eva mula sa katawan ni Adan. Mula sa kanyang tadya. Okay? Binigay para alagaan siya, pasayahin ng lalaki. Pero ang nangyari, ano po? Dahil sa babae, nahulog ang sangkatawan sa tukso. Okay?
Pero hindi ko po sinasabing discrimination ito sa loob ng iglesia. Hindi po. Sa katunayan, yung mga babae, napakalaking tulong sa ministry. Okay? Yung babae, sa katunayan, mas matatalino kaysa sa mga lalaki. Pero sinasabi ng Diyos, yung bagay nito para sa kaayusan sa loob ng iglesia. Kaya ano yung babae sa loob ng iglesia? Dapat mapagpakumbaba. Ano yung biblical concept ng isang magandang babae? Hindi sa pamamagitan ng hiyas, pananamit, itsura ng mukha. Hindi po. Yung isang magandang babae ayon sa Biblia, yung may mapagpakumbabang puso, maamo sa loob ng iglesia. Okay? Unang Korinto chapter 4, verse 33 and 34, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, kaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahintulutang magsalita. Hindi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kaya merong mga babae na hindi sila mababa, walang kapakumbabaan ng puso. Kapag naririnig nila yung salitang ito, umaalis na lang sila sa church. Okay? Kaya yung ganung uri ng babae ay talagang napakataas ng kanyang puso. Ayaw niyang magpasakop. Kaya dito sa loob ng iglesia, wala kayong makikita ang babae na nagtuturo ng Biblia. Okay? Ito yung order sa loob ng church ayon sa Biblia. Biblical concept ng isang magandang babae, siya may puso handang magpasakop at sumunod. So, tuturo din dito yung kaligtasan sa pamagitan ng dugo ni Jesus na walang hanggang katapusan. Naaralan natin ito, Hebrew 9:12. Mahalaga po yan. Yung walang hanggang katapusan. Eternal redemption. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin. Yung kapangyarihan ng kanyang dugo. Yung pinagtubo sa ating kasalanan ay sa pamagitan ng dugo lang ni Jesus. Yung lahat ng ating kasalanan. Ano po yun? Past, present, and future sin. Yung kaligtasan ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo, ito yung nagtubo sa atin. Pinatawad. Okay? Eternal redemption. Kaya tandaan lagi natin yung Hebrew chapter 9 verse 12. Ito yung detalyadong pagkaunawa sa katubusan ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang Panginoon Jesus ang gumawa, hindi natin kailangan dagdagan yun. Yung Ebanghelyo sa Roma chapter 1 verse 16, sinabi dito, sapagkat hindi ko kinahiyang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang bawat sumasampalataya una sa Grego, gayon din sa Grego. Now, ano ibig sabihin ng Ebanghelyo? Sa English po ito, gospel. Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, mabuting balita. Aning mabuting balita? Tinubos ako ng dugo ng Panginoong Jesus sa lahat ng aking kasalanan nang walang hanggang katubusan. Na ibig sabihin, bayad na. It is finished. Natupad na. Tanging kasalanan na lang ang magdadala sa tao sa impyerno. Ano po yun? Yung hindi pagsampalataya sa dugo ng Panginoong Jesus. Bukod tanging kasalanan na magdadala sa tao sa impyerno. Hindi nila pinaniwalaan, tinanggihan nila ang dugo ni Jesus. Gaya ng pagtanggi ng mga Israelita nung ipako nila si Jesus doon sa krus. Kaya tumanggap sila ng sumpa. Kaya kung hindi mo sasampalatayanan, yung Ebanghelyong ito, wala pong kaligtasan sa iyo. John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya hindi na hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, hinatulan na, sapagkat hindi sila sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Naunawaan po ba? Lahat po ba tayo dito sumasampalataya? Yes. Okay? Iba't ibang katawagan ng kaligtasan, narito po. Hindi ko na bubuksan isa-isa, tingnan niyo na lang. Katubusan ng mga kasalanan, pag-aaring ganap, makamtan yung buhay na walang hanggan, maging anak ng Diyos, na ipanganak na muli, tagapagmana ng kanyang kaharian, nakatanggap ng banal na Espiritu, at pagiging pare. Ibig sabihin ng pagiging pare, pagiging banal. Okay? Ilahat po ito ang kahulugan ng kaligtasan. Wala nang impyerno sa mga anak ng Diyos. Wala nang visa sa atin ang impyerno. Pero lagi ko pong sinasabi sa inyo, mayroong pagdidisiplina. Yung disiplina ay talagang dumarating yan consistently. Lahat ng ginagawa natin, mayroong consequence. Kung gumawa ka ng bagay na masama nung una, sa tagal ng panahon, iniisip mo, ay tapos na yun.
pero may consequence po yan. Okay? Parang umaasa ka sa isang bagay na pangako ng Diyos, pero bigla nawala, yun po yung consequence na ginawa natin kasalanan. Darating po ang disiplina sa atin, wala po itong kawala. Gaya ng babaeng nagdadalang tao at malapit ng mga anak. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi naman ako dinidisiplina. Parang mahal ako ng Diyos. Pero hindi po. Kung hindi kayo dinidisiplina, sabi sa verse 8, na siyang nararanasan ng lahat, kung kayo mga anak sa labas, hindi mga tunay na anak. Delikado po pag hindi nakatanggap ng disiplina. Kaya kung may disiplina tayo natatanggap, tanggapin na lang natin, magtiis tayo. Alang-alang sa disiplina dahil tayo pinapakitunguhan bilang mga anak ng Diyos. Kaya yung naunawaan natin kaligtasan, hindi po dito nagtatapos yung layunin natin. Ito pa lang yung pasimula ng inyong buhay Kristiyano. Kailangan nating lumago sa starting point ng kaligtasan natin. Kailan kayo naligtas? Nung naunawaan ninyo kung kailan napatawad ang lahat ng inyong mga kasalanan. Okay? May araw po yan. Kaya experience po yan. Kasi naranasan natin, masaya tayo sa ating puso. Hindi natin makakalimutan yung araw na yan. Naunawaan po ba? Malinaw na yung kaligtasan? Ngayon, tuturo ko sa inyo yung tatlong yugto ng kaligtasan. Ano yung tatlong yugto ng kaligtasan? Binabanggit po dito sa Marcos chapter 4, 26 and 28. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at na tutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo nagkakasibol sa halaman. Una, ang usbong. Saka ang uhay, pagkatapos ay uhay sa hitik sa bunga. Isipin natin. Yung inihasik sa atin, dito sa Marcos chapter 4, yung salita ng Diyos. Okay? Inihasik na binhi sa lupa. Yung inihasik, salita ng Diyos, ano yung lupa? Ito yung puso natin. Ito yung tayo. Nung nakarating sa puso natin yung kaligtasan, kailangan makita yung tatlong bagay. Okay? Gaya ng binhi na itinanim sa lupa, una ay ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang hitik sa utik. Ano po yun? Yung tinatawag itong three-stage. Una, justification. Ikalawa, sanctification. Ikatlo, glorification. Okay? Yung tatlong bagay nito, alamin natin kung paano ito makikita sa ating buhay Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. Yung kaligtasan, ito yung araw na itinanim sa iyo yung salita ng Diyos. Barang binhi. Kung titignan natin dito sa larawan, ganito po yung itsura ng usbong. Mula sa binhi, nagkakaroon na siya ng usbong. Okay? At pagkatapos, kalaunay, magiging uhay. At pagkatapos ay hitik sa butil. Yung tatlong ito, naglalarawan sa sinulat ko, justification, sanctification, glorification. Okay? Yung usbong, sumisimbolo sa panimulang yugto ng buhay Kristiyano. Yung yugto ito, yung kumakatawan sa muling pagkabuhay ng ating espiritu. Nung naligtas tayo, bumaba sa atin yung Holy Spirit. Dati, punong-puno tayo ng kasalanan, hindi kayang bumaba ng Holy Spirit sa atin. Pero naunawaan natin na linis na tayo sa lahat ng ating kasalanan, bumaba sa atin ang banal na Espiritu doon sa Efeso chapter 1 verse 13. Kaya yung Espiritong yun, yung salita ng Diyos na itanim sa atin. Kailangan makita yung buhay. Meron ng buhay, tama? Meron tayong Holy Spirit. Yung yugtong ito, kumakatawan sa pag-aaring ganap ng Espiritu, na born again ka na. Kaya tapos na sa atin yung justification. Naunawaan po, kaligtasan ng Espiritu, yung justification. Ngayon, yung salvation of the Spirit, justification, makikita na, may ugat na siya. Sumisimbolo sa panimulang yugto ng buhay, meron na siyang buhay. Okay? Yung number 1, parang ganito, may binhi na itinanim at nagkaugat na siya.
Okay? Ito yung justification. Nagkaroon na siya ng maraming ugat, ibig sabihin, nagkaroon na siya ng buhay. Yan yung Holy Spirit. Itong lupa na ito yung puso natin. Okay? This is our heart. Ngayon, yung justification, nilalarawan din sa 1 Corinthians chapter 6, verse 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo. Ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Naaring ganap tayo dahil bakit? Sa Efeso chapter 1, verse 13, bumaba sa atin yung Holy Spirit sa ating mga puso. Nung sinampalatayan na natin yung ating kaligtasan. Mula sa dating pamumuhay natin yung isang makasalanan tungo sa may kabanalang pamumuhay o inaring ganap. Yung kaligtasan ng Espiritu, justification, mababasa din sa 1 Pedro 1:8 and 9. Sinabi dito sa verse 9 na lang, para mabilis, babasahin ko, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Okay? Meron na tayong Holy Spirit sa ating mga puso. Yun yung salita ng Diyos na parang binhi na nagkaugat na. Okay? Efeso chapter 2, 8 and 9, sa biyaya tayo naligtas. Tito chapter 3, verse 4, sabi sa verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa gawa ng ating mga ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kahabagan. Dahil sa awa ng Diyos, nakita niya yung puso nating durog na durog, nagsisisi, niligtas niya tayo. Okay? Ito yung justification sa Hebrew chapter 10 and turn din. Tayo ginawang banal. Katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Yung kanyang dugo, dumanak, ginawa tayong mga anak ng Diyos nung sandaling sinampalatayan na natin yun. Kaya yung araw na yun, na naunawaan natin, ito yung ating tinatawag na spiritual birthday. Kailan dumating sa iyo ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit, kailan na itanim? Nung araw na naunawaan mo, naligtas ka na. Nahugasan na lahat ng mga kasalanan mo. Bawat isa sa atin mayroong spiritual birthday. Tama po? Ngayon, yung mga Kristiyano, hindi na nagsa-celebrate ng kanilang flesh birthday, kundi spiritual birthday na. Ito yung mas mahalaga. 2 Corinthians chapter 6, verse 2, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kailan yun? Yung araw na naunawaan mo yung iyong kaligtasan. Ito po yung justification. So, sa pagpapatuloy, nagkaroon na ng uhay dito sa verse 28. Nagpasibol ang halaman, unang usbong, saka uhay. Yung uhay, parang ganito po yung sinasarawan. Pagkatapos na maitanim yung binhi, meron na siyang uhay. Okay? Yung binhi na yan, nabuhay na siya. Nakikita nyo, meron na siyang usbong. Okay? So, ito naman yung tinatawag na salvation of character, justification. Habang nandito tayo sa church, nalalaman natin, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano makapamuhay bilang mga anak ng Diyos. Nababago yung ating mulang magaspang na pag-uugali patungo sa pagiging fine, pinong pag-uugali. At yung prosesong ito, it takes time. Okay? Walang naligtas kahapon o nung Biyernes na isang chismosa at pag-uwi ng bahay pagkatapos ng kaligtasan ng Sabado, hindi na sa chismosa. Mayroon pa rin siyang ugaling nagchichismis. Pero dahil sa pagpapatuloy niya sa church, unti-unting nasa-sanctify yung kanyang sarili. Yung kanyang pag-uugali, nababago. Pagdating ng panahon, ilang buwan, ilang taon, wala na sa iyo yung pagiging chismosa. Hindi ka na magagalitin. Binabawasan mo na rin yung paninigarilyo. Nabawasan na rin yung pag-inom ng alak, paunti-unti. Okay, yung pagbabago magaganap sa atin. Habang umuusbong, yung uhay, nakikita yung buhay ng Espiritu sa atin. Naunawaan po ba? Nakakasabay po kayo? Okay? So ito yung sanctification, pagbabago ng ugali. Philippians chapter 2 verse 12, sinabi dito, kaya nga mga minamahal ko kung paano lagi ninyo kung sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako hindi ninyo kasama. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yung pag-uugali natin, kailangan kahit wala tayo dito sa church, ganun nababago sa labas. Hindi maaaring dito sa church, magalang ka, mabait ka, pag-uwi mo ng bahay, para kang tigre sa galit. Hindi po. Dito tayo natututo
at ina-apply natin yung sa labas. Okay? Yung salvation of character, sanctification, tungkol sa ating pag-uugali. Efeso chapter 4, verse 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwinay, si Kristo. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin sa kapitbahay, born again na ako, pero yung pag-uugali mo, kitang-kita pa rin nila. Nakikita sa'yo, sinusundo ka ng church band, pag-uwi mo sa bahay, naririnig ka ng mga kapitbahay, sigaw ng sigaw, nagmumura. Ano yung makikita nila sa atin? Nakakahiya lang. Okay? Kaya, dito tayo natututo, dapat yung application during time na wala tayo sa church. Nakikita yung sa atin. Yung kaligtasan natin, ito po ay may proseso. 2 Peter chapter 3, verse 18, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Habang nakikilala natin yung karakter ng Panginoong Jesus, dapat tularan natin siya. Si Jesus, maraming pag-uugali na sinasabi ang Biblia na po pwede natin tularan sa Kanya. Pagiging maamo. Bakit? Sa kabila ng gumagawa siya ng mabuti, ng himala, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit, pinarusahan siya. Habang pinaparusahan siya, umiimik ba siya? Lumalaban pa siya? Gumaganti? Hindi. Nandun yung kaamuan niya, kababaang loob. Sa katunayan, lahat ng mga nanakit sa kanya, ipinanalangin niya pa. Ama, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa. Hindi nila ito nalalangin. Ganitong uri ng puso, dapat yung makita rin sa atin. Ito yung kanyang tinatawag na humility of Christ. Okay? Dapat makita din natin yung kanyang character, kung paano siya sumusunod sa Ama. Kung ano yung sinasabi ng Ama, ipinapamuhay niya. Okay? Bakit niya ginagawa yun? Kung siya yung Diyos, para maging mabuting halimbawa sa lahat sa atin. Nananalangin din siya at nababalitaan natin na sinasabi ng Biblia, nananalangin siya ng buong magdamag. Kaya ba natin manalangin ng buong magdamag? Hindi. Okay? Kaya natin makinig ng sermon ng 2 oras, pero hindi natin kayang manalangin ng 2 oras. Pero ginawa ito ni Jesus para maging mabuting halimbawa sa atin. Ito dapat yung tularan natin para maganap sa atin yung sanctification, pagbabago ng ugali. To grow, we need the Word of God. Okay? Pagkain spiritual. Salvation of the character sanctification, sinasabi din sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Tayo yung mga spiritually born again. Tinatawag tayong baby Christian. Ang isang baby, kailangan niya ng pagkain. Malinis na gatas. Ano po yun? Yung salita ng Diyos. Habang nakikinig kayo ngayon, yung inyong espiritu kumakain siya. Kaya yung pagkain ng espiritu nanggagaling sa pakikinig. Dito rin nagsisimula lumago yung ating pananampalataya. Faith comes from hearing. Romans 10:17. Okay? Sa pang verse, sinabi din dito, Romans chapter 6, verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng biyaya. Ngayon, kung isipin natin lagi yung ating kaligtasan, ilalagay natin sa puso, masaya tayo. Kahit na sabihin natin na wala tayong pagkain, masaya tayo. At hindi na makapaghari sa atin yung kasalanan. Lalayo na tayo sa mga gawang hindi mabuti. Lalayo na natin yung mga tropa natin na nagtutuon lang sa mga kasiyahan, sa kasiyahan ng laman. Lalayo na tayo sa kanila paunti-unti. Ito yung dapat natin gawin. Unang bagay para ma-process sa atin yung sanctification o pagbabago ng pag-uugali. Okay? Kung lagi kang kasama mo lagi, isang madaldal na babae, laging chinichismisan ka ng buhay ng iba, lumayo tayo sa kanila. Bakit? Kung patuloy tayong makikihalubilo, kung kasama mo yung isang chismosa, Monday to Friday, pagdating ng Sabado-Linggo, chismosa ka na rin. Kung kasama mo lagi lasinggero, ng buong araw, buong linggo, pagdating ng Sabado-Linggo, nagiinom ka na rin. Kaya dapat humiwalay tayo sa kanila. Okay? Ito yung effective things na dapat gawin natin para mabago yung ating pag-uugali sa harapan ng Diyos. Apocalypse chapter 22, verse 12. Yung mga pagtitiis natin, may kaukulang gantimpala. Okay? Kung nagtitiis ka, instead na pumunta ka doon sa mga kasiyahan, araw ng linggo, nandun ka sa binyagan, sa pistahan, magtungo ka dito sa church. Yung pamasahe mo,
Ilaan mo yung pera mo para sa pamasahe mo, isang gawa yan na ginagantihan ng Diyos. Okay? Kung meron kang pera, ibigay mo sa Bible seminar para pagkain ng mga taong ligaw na kaluluwa at maligtas sila, yung perang yun gagantimpalaan ng Diyos. Lahat ng ating mga gawa, gagantimpalaan. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sinabi dito sa last part, hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Lahat ng ating ginagawa para sa gawain ng Diyos, lahat ito may kapalit. Pumunta ka dito, tumulong ka sa paghugas ng plato, gagantimpalaan ng Diyos yan. Pumunta ka dito para i-prepare itong sermon hall para sa gawain ng Diyos, ginagantimpalaan ng Diyos yan. Doon nagmumula yung gantimpala sa pamamagitan ng ating mga gawa. Okay? Marcos chapter 4, 26 and 28, sinabi din dito, yung ikatlo, ang uhay na hitik sa bunga. So, anong ibig sabihin nito? Glorification, salvation of the body. Yung binhi ay tinanim sa atin, pagkatapos magkaroon ng ugat at nabuhay, makikita na yung kanyang paglago. Okay? Meron na siyang bunga. Unang-unang makikita yung paglago sa pamamagitan ng bunga. Lumalago na siya sa kanyang buhay Kristiyano, nakikipag-participate na siya, gumagawa na siya ng mga bagay na hindi niya nagagawa dati, napakasigasig na niya. Ito yung bagay na babaguhin tayo. Okay, tingnan natin dito sa Philippians chapter 3, 20 and 21. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula roon hinihintay naman natin ang tagapagligtas na ating Panginoong Kristo na siya magbabago ng ating hamak na katawan upang maging tulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Habang lumalago ka dito sa iglesia, kapag dating ng Panginoong Jesus second coming, makikita mo yung bunga ng iyong buong pinamuhay sa kanya. Lahat tayo magiging glorified body. Magkakaroon tayo ng glorified body. Kapag dumating na ang Panginoon Jesus, haharap tayo sa Kanya. Hindi yung katawang ito. Babaguhin ito sa maluwalhating katawan. Okay? Habang lumalago tayo dito sa church ng bubunga, habang ipapatuloy tayo sa church, nagkakaroon din ng mga taong naliligtas sa atin. Ito yung bunga, spiritual. Maling maligtas na yung pamilya mo, maligtas yung mahal mo sa buhay, maligtas yung buong sambahayan mo. Okay? Habang nagpapatuloy sa church. At ipinangako niya, yung glorification, darating sa bawat isa sa atin, hindi pa nangyayari yung glorification. Hindi pa nangyayari yung glorification. Itong glorification, yung pagsalubong sa alapaa, pag niligtas na tayo, pagdating ng second coming. Sinabi dito, 1 Corinthians chapter 15, 51, 52, tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang mga trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira, tayo ay babaguhin. Yung mga Kristiyano na sinaunang namatay, na ligtas, babangon daw sila na walang pagkasira. Okay? At sila ay nasa maluwalhati ring katawan. Ito yung salvation of body. Romans chapter 8, 23, masidhing naghihintay ng pagkupkup ang pagtubos sa ating katawan. Habang nandito tayo sa lupa, kailangan ma-process sa atin yung paglago. Magkaroon tayo ng bunga. Sinabi din dito, hinihintay natin ng masidhi yung pagkupkup at pagtubos sa ating katawan. Tubos na tayo spiritually. Ngayon, yung kanyang pagdating, katubusan ng ating holy body. Okay? Hebrew 9:28, magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas yung mga sabik na naghihintay sa Kanya. Tayo mga Kristiyano, sabik na tayo sa pagdating ng Panginoon. Kaya yung mga hindi ligtas, takot sila pag dumating na yung rapture. Bakit? Wala silang kapayapaan sa puso. Wala silang tunay na kaligtasan, kaya takot sila. Pero tayo mga ligtas, nagtitiis tayo dito. Hindi ito yung tunay na pagkamamamayan natin. Hindi dito sa lupa yung tunay na tahanan natin. Kung nakatira ka sa isang barong-barong, hindi yan ang tunay na tahanan mo. Kaya ganito na lang yung sakripisyo ng mga unang Kristiyano, kaya ipinahayag nila yung salita ng Diyos. Alam niyo bang marami ang namatay? Bago dumating sa iyo yung mabuting balita na narinig nyo ng araw ng Biyernes, marami ang nagsakripisyo, binigay yung kanilang sariling buhay para makarating sa atin yung aral ni Kristo.
Sa papaanong paraan sila nagsakripisyo? Marami sa kanila yung namatay sa miserableng kamatayan. Pinutol ang katawan, pinugutan ang ulo, nilubog sa kumukulong mantika, sinusunog. Ito yung mga naranasan nila. Kaya sa pamagitan ng buhay ng mga sinaunang Kristiyano, makikita rin natin anong dapat na buhay sa pamuhay natin pagkatapos ng kaligtasan. Panoorin natin sa video. Ngayon. 눈물로 말할 수 있죠. 그 후에 사랑이 아비 모진 고통 그 아픔 참아낼 수 세상을 만드신 분 십자가에서 베푸신 정의를 나에게 생명을 주셨네 가진 모습으로 주신 사랑 나 어찌 갚을 수 있죠 생명을 내어주신 그의 사랑이 나의 눈물을 이해하리요 나의 삶이 아버지 십자가 그 성이 그의 계산 이제 주를 위해 살아요 내 생명 아낌없이 드릴 수 있죠 생명의 십자가 나 그를 위하리 내어주신 그의 사랑이 나의 눈물을 이해하리요 지신 십자가
yung mensahe na nakarating sa ating mga puso. Aling may susukli ko sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. Ngayon, pag-aralan natin, bigyan niyo ko ng 5 minutes. Yung about church. Ano yung tungkol sa church? What is biblical concept of church? Sinasabi ng church ay yung mga kapulungan ng mga ligtas, mga born-again Christians. Kapag nagsama-sama tayo, tinatawag itong iglesia. Ito yung body of Christ. Okay? Sa Biblia, ipinapaliwanag kung ano yung tamang pag-unawa patungkol sa church. 1 Corinthians chapter 1, verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa mga ginawang banal kay Jesucristo, ang tinawag na banal. Kasama ang lahat ng bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So, pinapaliwanag dito, yung mga church daw ay yung mga ginawang banal. Sino po yun? Tayong mga ligtas. Yung church, hindi po siya yung gusali. Gusali lang po ito. Okay? Kaya malalaman natin, sa mga unang Kristiyano, nagsimula yung church. Sa pamamagitan ng kanilang pagtitipon. Colossians chapter 4, verse 15. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at Sinipa at ang iglesia nasa kanyang bahay. Sa lugar daw ng mga kapatiran doon sa Laodicea, doon sa bahay ni Nimpa. Nagkatitipon daw doon yung mga ligtas. Kaya tinawag doon, iglesia nasa kanyang bahay. Philemon chapter 1 verse 2, kay Apia ng ating kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawal at sa iglesia ng nasa iyong bahay. Meron daw mga kapatiran na nasa bahay ni Arkipo, tinawag din yung iglesia. Kaya maunawaan natin dito na yung iglesia, tayo mga ligtas. Tayo yung mga church. Ito yung ating katawan, templo ng Holy Spirit. Kaya nga sinabi doon sa unang Corinto chapter 6 verse 19 and 20, hindi ba niyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Noong naunawaan natin yung kaligtasan, nahugasan lahat ng ating kasalanan, bumaba sa atin ang Holy Spirit. Doon sa Ephesians chapter 1 verse 13, nung sa palatayanan natin, yung ating kaligtasan, bumaba sa atin, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Kaya itong katawan natin, sa puso natin mayroong banal na Espiritu. Itong katawan natin, siya yung templo niya. Kaya nga itong katawan natin, ito yung tinatawag na church. Kaya hindi dapat natin ito binababoy. Hindi natin ito binubutasan sa mga lalaki, nagbubutas sa kanilang tenga, nagpapatato. Hindi natin ito ginagamit doon sa mga inuman, sa mga kasiyahan, dahil banal ang templo nito. Ito nalalahan ng Espiritu Santo. Kaya yung pagkaunawa sa church, ito, hindi po yung church na katulad yan sa larawan. Yan po ay building lang. Ang tunay na church, tayo kapag nagsasama-sama gaya nito. This is the church. Naunawaan po? Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan ay nararoon ako. Kapag nagtitipon tayo, nagkakaroon tayo ng fellowship at ang gawain na yun ay para sa Diyos, laging kasama natin ang Diyos. Okay? Kasama natin ang Diyos. Kaya sa iglesia, lupo ng mga naligtas, sama-sama dito. Sila yung mga tinubos, kayo yung mga tinubos, tayo, ng dugo ng Panginoong Yesus. Tayo yung mga nakinig ng kanyang mabuting balita. Nanampalataya tayo at naligtas tayo. Kaya tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Mga anak na tayo ng Diyos. Naunawaan po ba? Ang church o iglesia ay pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Kaya dito, sa church, kapag mayroong naligtas, ano man yung pamumuhay niya, masama man siya, chismosa man siya, nagsusugal man siya, naninigarilyo, umiinom. Kapag yung taong yung sumampalataya sa dugo ng Panginoong Hesus at walang hanggang katubusan, papasok siya sa akin bilang kapatiran sa iglesia. Kailangan natin siyang yakapin sa ating mga puso. Ang yung yakapin ng baka po naligtas kasi sa payakap na. Hindi po. Yakapin sa ating mga puso ng pag-ibig. Ng gayon ding pag-ibig. Kahit na yung taong yung kaaway mo, kapitbahay mo, naligtas siya, hindi kayo magkasundo sa buong buhay nyo, lagi kayong nagkakaroon ng kapuotan sa bawat isa. Kapag yung kapitbahay at kaaway mo na yun naligtas, kailangan yakapin mo siya sa puso mo bilang kapatid sa iglesia. Okay? Kaya dito, mas mahalaga yung pamilya natin dahil pamilya to ng Diyos. Tayo yung bahagi ng kanyang katawan. Magkakapatid tayo sa Espiritu. Mas mabigat yung magkapatid sa Espiritu
kaysa magkapatid sa laman, sa pamilya. Ito yung iglesia, samahan ng mga anak ng Diyos. Binili tayo ng dugo, ng kanyang sariling dugo. Kaya, yung buhay natin, hindi na dapat tayo nabubuhay sa dati nating uri ng pamumuhay. Kaya nga sa Gawa chapter 20, verse 28, pahalagahan natin ito. Basahin natin, 3, 2, 1. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanyang inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Lahat tayo tinubos. Lahat tayo dito sa church pantay-pantay. Kapag mayroong naligtas na isang engineer at may naligtas na isang janitor, pagpasok sa church, pantay-pantay tayo. Wala sa estado ng uri ng ating pamumuhay. Lahat tayo mga makasalanan. Niligtas lang tayo. Kaya dito sa loob ng church, umiiral yung pag-ibig na yun. Ano yung dakilang pag-ibig? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Upang sino mas sumampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya dito sa church, dapat unity tayo, magkakapatid. Kapag mayroong isang kapatid na nagdadalamhati, kailangan lahat tayo nagdadalamhati. Hindi maaaring yung bahagi ng katawan ng iglesia, parang katawan natin. Kapag naipit ng pinto yung kaliwang kamay, papaluin pa ba ng kanan? Hindi. Kundi, hihimasin niya. Huwag ka na masaktan. Naramdam ko rin yun. Parang gano'n. Dapat nandito yung pagmamahalan pag-ibig. Okay? Kaya, mahalin ninyo ang iglesia na binili niya ng kanyang dugo. Dito sa loob ng church, natututo tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito nagkakaroon tayo ng fellowship. Tinuturuan tayo yung tamang nararapat na panalangin at nag-e-evangelize tayo. Ano po yung pakiramdam ninyo nung naunawaan yung kaligtasan? Masaya po ba kayo sa inyong mga puso? Kaya gusto natin yung kaligtasan ito, makarating din sa ating mga mahal sa buhay. Ito din yung puso ng tao nag-invite sa inyo. Kaya pasalamatan ninyong Panginoon dahil ginamit siya na nakarating sa inyo yung kaligtasan. So yung biblical concept ng church, ang Diyos, yung namamahala sa atin. Siya yung ulo ng iglesia. Tayo yung bahagi ng kanyang mga katawan. Kapag sama-sama tayo dito sa church, hindi tayo napapahamak. Para magkaroon ng magandang spiritual na buhay Kristyano, kailangan natin maunawaan yung tungkol sa church. Kailangan natin maunawaan yung biblical concept ng church. Walang sino man yung maaari magkaroon ng magandang buhay kapag humiwalay sa church. Kaya kailangan natin matutunan yung mga bagay na mahalaga sa church sa pamagitan din ng kanyang salita. Okay? Sa church, ito yung katawan ni Kristo. Sinabi, ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Kaya walang sino man yung pwedeng makasira ng iglesia. Mananagot siya sa Panginoong Yesus. Hindi maaaring ang isang Kristiyano humiwalay at sabihin, siraan yung mga magkakapatid. Hindi po. Okay? Ang Diyos ang namamahala sa atin. Kaya walang sino man makakapinsala sa atin. Kapag sama-sama tayo dito, natatanggap natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Efeso chapter 4, 15 and 16, na siyang ulo sa makatuwid ay si Yesu Cristo. Inulit-ulit dito. Nasa kanya yung buong katawan, nakalapat ng mabuti, nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litig. Alam niyo po kung bakit nangyari yung Bible seminar? Because of our one mind. Yung pagkakaisa ng lahat, ibinigay yung kanilang mga ikapu para sa pagkain sa loob ng isang linggo at nagbunga ito ng kaligtasan ninyo. Kaya, yung pag-asa namin na ibabalik sa amin ng Diyos, hindi sa material na bagay, kundi spiritual reward, gantimpala. Sinabi ng Diyos, manatili ka sa akin. Pinahaling tulad niya yung kanyang katawan, na ulo ng iglesia, kaya sinabi niya, dito sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo yung mga sanga. Ang nananatili sa akin, sa kanya, siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ngayon, kung hiwalay tayo sa church, sabihin natin, tama na to, ligtas na naman ako, kaya mamumuhay na lang ako na malayo sa kanila. Kung pwede ba yung ganito? Hindi ganito yung uri ng pusong tunay na naligtas. Yung tunay na pusong nakaunawa ng kaligtasan, nananatili sa salita ng Diyos. Okay? Kaya sana, sa mga susunod na panahon, magkaroon pa tayo ng maraming pagkakataon na magkasama-sama pa. Hindi natin alam kung ano yung hinaharap natin. Ayon sa Bible Seminar, marami tinuturo sa atin ng Biblia na tayo nabubuhay na sa mga huling panahon. Huwag na natin aksayahin yung mga huling taon na natitira pa sa ating buhay.
Hindi natin alam kung may susunod pa na taon. Anytime ang Panginoon Diyos ay darating sa atin. Kaya ano yung dapat natin gawin? Sa kabila ng kamakasalanan tayong niligtas ng Diyos, ano yung dapat natin ibalik sa Kanya? Merong bagay na hinihingi yung Diyos. Last verse po, basahin natin ang sabay-sabay. Sinabi dito, Romans chapter 12, verse 1, 3 to 1. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos na sa inyong makatwirang paglingkod. Ano yung dapat na ibigay natin sa Diyos na hinihingi niya? Alang-alang sa awa na natanggap natin sa Kanya, yung katawang ito ialay na bilang paglilingkod sa buhay na Diyos. Meron ka pang natitirang panahon sa buhay mo, kailangan ibigay mo na to sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sana tayo mga kapatid, manatili tayo dito na may pagkakaisa, unity, pagsunod at sakripisyo. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat, salamat po Panginoon muli sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagpapaintulot na patuloy niyo kaming hinuhubog at tinuturuan sa pamagitan ng iyong salita. Salamat sa mga kapatiran na nagsakripisyo sa gawain na ibinigay ang kanilang oras, panahon, maging ang kanilang mga pananalapi para sa pagkain sa iyong tahanan. Nawa Panginoon, kayo na magbalik ng biyaya kinakailangan ng bawat isa, pagpalain mo sila sa lahat ng kanilang pangangailangan at naway punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan, pag-ibig, pangako na nagmumula sa iyong salita. Nawa Panginoon sa mga nakaunawa ng kaligtasan, sa mga bago naming kapatid, nabigyan mo sila ng patuloy ng pusong nagnanais na hanapin ang biyaya mula sa iyong salita. Sa aming mga susunod na pagtitipon, nawa Panginoon, asisin mo ang namang hadlang sa kanilang harapan upang magawa namin makapagpatuloy na lumalakad bilang mga naligtas at anak ng Diyos. Salamat Panginoon muli, at ang papuri pa sa salamat ay itinataas po namin sa iyong banal na pangalan. At ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng iyong tanging anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa pagtatapos po natin, ay bigyan po natin ng awit ng puri ng Panginoon sa page 247, si Jesus ang umakot. Sa